Nagsisimula ang pelikula noong 895 AD nang bumalik si King Orvendil kasama ang kanyang hukbo matapos manalo sa isang digmaan. Ang maharlikang pamilya, kasama sina Queen Gudrun at Prince Amleth, ay malugod siyang tinanggap ng may kagalakan at pagmamalaki. Ibinalik ni Haring Orvendil ang maraming kayamanan at nakahanap ng isang espesyal na kwintas na dating pagmamayari ng isang prinsipe mula sa natalo na imperyo. Ibinigay niya ang kwintas kay Prince Amleth bilang regalo ng kanyang tagumpay. Di nagtagal, dumating ang kapatid ni King Orvendil na si Fëanor upang batiin sila sa kanilang tagumpay. Binati ni King Orvendil ang kanyang kapatid ng isang baso ng alak, at binigay ni Queen Gudrun ang baso kay Fëanor. Nakita ito ng isang opisyal ng palasyo at nagtanong kung bakit nagbigay ang reyna ng isang baso ng alak sa ibang lalaki, na nagdulot ng kaguluhan. Nakaramdam ng insulto si Fëanor at inutusan ang lahat na tumahimik. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang maliliit na bagay ay hindi dapat palakihin dahil maaari itong humantong sa hindi pagkakaunawaan. Pinakalma ni King Orvendil si Fëanor at sinabihan siyang huwag seryosohin ang komento dahil ito ay isang biro lamang. Pagkatapos ng mga bagay-bagay, ipinakilala ni Fëanor ang kanyang sanggol na lalaki, si Prince Thor, sa lahat. Nang gabing iyon, nang matulog na ang lahat, ipinakita ni King Orvendil ang kanyang mga sugat sa digmaan sa kanyang asawa, na ikinabahalin ni Gudrun. Tiniyak ni Haring Orvendil sa kanya na hindi siya mamamatay sa mga sugat na ito ngunit mamamatay ng may karangalan sa larangan ng digmaan. Kinabukasan, inanyayahan ni Haring Orvendil si Amleth na magsagawa ng isang espesyal na ritual upang ihanda siya na maging susunod na hari. Pumunta sila sa isang templo sa kagubatan sa gabi at nagsasayaw na parang aso sa harap ng apoy. Uminom sila ng banal na tubig na tinatawag na tubig ng kaalaman ng direkta mula sa isang mangkok na parang aso. Ang ritual na ito ay pinaniniwalaang nagtuturo sa isang tao ng kahulugan ng buhay at kamatayan ng may karangalan, kung saan ang dangal ay nangangahulugan ng pagkamatay sa larangan ng digmaan. Hiniling ni King Orvendil kay Amleth na ipapangako niya na siya ang magiging kahalili niya at maghihiganti kung siya ay mapatay ng kaaway. Pagkatapos ng pangako, ipinakita ni King Orvendil ang kanyang mga sugat kay Amleth at hiniling sa kanya na hawakan ang mga ito upang magkaroon ng pangitain si Amleth sa kanyang hinaharap. Kinaumagahan pagkatapos ng espesyal na ritual, umalis sina King Orvendil at Prince Amleth sa sagradong templo upang bumalik sa palasyo ng hari. Ngunit sa lalong madaling panahon pagkaalis ni King Orvendil ay bigla silang binaril ng mga palaso at napapaligiran sila ng isang grupo ng mga naglalakihang sundalo. Sinabi niya kay Amleth na tumakas habang sinusubukan niyang labanan ang mga umaatake. Nagtago si Amleth sa likod ng isang malaking bato at pinagmamasdan ang mga sundalo mula sa malayo. Laking gulat niya nang makitang si Fëanor, ang kanyang tiyuhin, ang nangunguna sa mga umaatake na sundalo. Nais ni Fëanor na kunin ang trono mula kay King Orvendil. Inutusan ni Fëanor ang kanyang mga sundalo na habulin si Amleth sa kagubatan upang patayin siya para masiguro ang kanyang posisyon bilang bagong hari. Nahuli ng isang sundalo si Amleth ngunit nanlaban si Amleth at nakatakas. Nang bumalik si Amleth sa Royal Palace para sa kaligtasan, nalaman niyang lahat ng opisyal na tapat kay King Orvendil ay pinatay ng mga sundalo ni Fëanor. Lalo siyang natakot nang malaman niyang kinuha ni Fëanor ang kanyang ina, si Queen Gudrun, na hostage at itinago ito sa kanyang silid. Nagsinungaling ang sundalong nagbabantay sa kaharian na si Amleth ay nalunod sa dagat para makatakas ito. Nagpasya si Amleth na tumakas sa dagat sakay ng isang maliit na bangka. Habang tumatawid siya, umiiyak siya at nangakong babalik at ililigtas ang kanyang ina. Ang kwento pagkatapos ay tumalon sa ilang taon mamaya. Si Amleth ay naging isang malakas na binata at nakatira kasama ng mga Vikings sa Russia. Inampon at pinalaki siya ng mga Viking upang maging isa sa kanilang mga mandirigma. Naalala pa ni Amleth ang pagtataksil ni Fëanor at determinado siyang maghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa gabi, si Amleth at ang iba pang mga Viking ay nagsagawa ng isang espesyal na ritual ng sayaw sa isang bilog sa paligid ng apoy bago sumalakay sa isang rehiyon upang kontrolin ito. Kinaumagahan, si Amleth at ang mga Viking ay nakalusot sa hangganan ng kanilang target na lugar kasama si Amleth na nangunguna sa pag-atake. Pagkatapos niyang maghagis ng sibat, sumigaw ang pinuno ng Viking para simulan na ng kanyang mga tropa ang pag-atake. Matindi ang labanan sa pagitan ng mga Viking at ng mga lokal na sundalo kung saan malupit na natalo ng mga Viking ang kaaway. Nanalo ang mga Viking at nakuha ang lugar.
Pinuri ng pinuno ng Vikings si Amleth sa kanyang husay sa pakikipaglaban, sinabing hindi siya nagkamali sa kakayahan ni Amleth. Habang nagdiriwang ang mga Viking, pinuntahan ni Amleth ang isang bulag na babae na nagngangalang Ceres sa isang templo. Ipinaalala ni Ceres kay Amleth ang kanyang tungkulin na ipaghiganti ang kanyang ama, si Haring Orvandil. Sinabi niya kay Amleth na pumunta sa isang isla sa hilagang rehiyon kung saan makikita niya ang isang nagninangas na lawa sa tuktok ng isang itim na bundok. Sinabi ni Ceres kay Amleth na doon siya makakakuha ng sandata para mapatay ang traidor na pumatay sa kanyang ama. Tutulungan siya ng isang itim na fox na makahanap ng sagradong espada para patayin ang traidor. Nagbabala si Ceres na kapag nakumpleto na ang kanyang paghihiganti, matatapos ang paglalakbay ni Amleth at isang batang babae ang magpapatuloy sa kanyang pamana. Kinabukasan, habang si Amleth at ang mga Viking ay nasa palengke ng alipin, narinig niya mula sa isang kasamahan na si King Fëanor ay natalo ni King Harald ng Norway. Si Fëanor at ang kanyang pamilya ay tumakas sa isang isla sa Iceland. Ang ilang bilanggo sa palengke ng alipin ay ipapadala sa Iceland upang magtrabaho sa pamilya Fëanor na ngayon ay mga magsasaka ng tupa. Matapos marinig ito, ginupit ni Amleth ang kanyang buhok at nagbalat kayo bilang isang alipin upang makasakay sa isang barko na patungo sa Iceland. Nang gabing iyon, natuklasan ng isang babaeng alipin na nagngangalang Olga, na marunong magbigkas ng mga spells, ang pagbabalat kayo ni Amleth at napagtanto niyang may lihim siyang plano. Nang dumating ang grupo ng mga alipin sa Iceland, kinailangan nilang maglakad ng ilang oras sa mga tanikala sa matatarik na burol. Habang nasa daan, tinanong ni Olga si Amleth kung bakit siya sumama sa kanila. Sinabi sa kanya ni Amleth na hinahanap niya ang traidor na pumatay sa kanyang ama. Samantala, si Fëanor at ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Gunnar, ay nagtatrabaho sa bukid, naghihintay sa pagdating ng mga bagong alipin. Nang dumating ang mga alipin, pumili si Fëanor ng ilang alipin upang magtrabaho sa kanyang sakahan. Sinubukan ni Amleth na kunin ang atensyon ni Fëanor para siya ang mapili. Noong una, ang panganay na anak ni Fëanor, si Thor, ay gustong tanggihan si Amleth ngunit humanga si Fëanor sa lakas ni Amleth at tinanong ang kanyang pangalan. Ginamit ni Amleth ang peking pangalan na Yennefer para maiwasan ang pagdududa kaya hindi matuklasan ang kanyang plano para sa paghihiganti. Pinili rin ni Fëanor si Olga at ang iba pang mga alipin upang magtrabaho sa kanyang sakahan. Kinagabihan, palihim na pumasok si Amleth sa bahay ni Fëanor para patayin siya ngunit nagbago ang isip niya nang makakita siya ng itim na fox gaya ng sinabi ni Ceres kanina. Ang Black Fox ay isang pahiwatig sa paghahanap ng isang espesyal na espada na maaaring pumatay kay Fëanor. Kinabukasan, si Amleth at ang iba pang mga alipin ay nagtrabaho sa bukid sa pagputol ng kahoy, paggawa ng mga bakod, at paggapas ng damo. Sa panahong ito, sinubukan ni Amleth na hanapin ang kanyang ina, si Queen Gudrun, sa kwarto ni Fëanor. Nang tingnan niya ang kwarto, ginugupitan ni Gudrun ang buhok ni Fëanor. Hindi niya ito nakilala at sinabihan ang isang katulong na isara ang pinto. Habang nagpapahinga si Amleth, lumapit sa kanya si Olga at tinanong kung nakita na niya ang traidor na hinahanap niya. Hiniling din niya kay Amleth na protektahan siya habang nandoon sila. Bago siya makasagot, hinihila ng mga sundalo ni Fëanor si Olga at sinabihan siyang bumalik sa trabaho. Nang gabing iyon, umalis si Amleth palayo sa bukid at sinundan ang Black Fox para hanapin ang sinaunang espada na sinasabi ni Ceres. Dinala ng Fox si Amleth sa isang nakatagong kuwebo sa bundok kung saan naghihintay ang isang matandang lalaki sa tabi ng fireplace. Alam ng matanda kung sino si Amleth at ang tungkol sa pagkamatay ni King Orvandil. Mabilis na tinanong ni Amleth kung saan makikita ang sinaunang espada. Ipinaliwanag ng matanda na ang espada ay ginawa ng isang malupit na panday mula sa bihirang bakal at itinali sa mga buto ng isang makapangyarihang lahi ng tao. Ang espadang ito, na tinatawag na Roger, ay kasing lakas ng dragon at nakakapatay lang ng tao sa gabi sa itim na gates of hell. Sinabi ng matanda kay Amleth na mahahanap niya ang espada sa isang burol sa isang butas sa ilalim ng isang punso. Pumunta si Amleth sa kinaroroonan at bumaba sa butas gamit ang lubid na ibinigay sa kanya ng matanda. Sa loob, natagpuan niya ang isang kuwebo na may katawan ng isang kabalyero na nakaupo sa isang trono na nagbabantay sa espada na tinatawag na Roger. Nang sinubukang kunin ni Amleth ang espada, nabuhay ang bangkay ng kabalyero at inatake siya. Mabangis silang naglaban, ngunit natalo ni Amleth ang knight at kinuha ang espada. Palihim na bumalik si Amleth sa kwartel ng bukid nang hindi napansin ng mga sundalo.
Gayunpaman, naramdaman ng pinakamamahal na aso ni Fëanor ang presensya ni Amleth at tumahol ito ng malakas. Tinatakot ni Amleth ang aso at ito ay tumahimik. Kinaumagahan, sinabi ni Amleth kay Olga na natagpuan niya ang sinaunang espada na kailangan niya. Plano niyang patayin si Fëanor at palayain ang kanyang ina at ang kanyang nakababatang kapatid na si Gunnar. Sa hapon, hiniling ni Thor kay Amleth na sumali sa kanyang koponan para sa isang laro ng bola sa pagitan ng pamilya Fëanor at kanilang mga kapitbahay dahil kulang sila sa mga manlalaro. Sa pagsisimula ng laro, naglaro si Amleth para tulungan ang pamilyang Fëanor na manalo. Noong una, normal lang ang laro, ngunit sa ikalawang round, nagsimulang maglaro ng brutal ang mga kalaban, na inatake ang mga miyembro ng pamilya ni Fëanor gamit ang mga kahoy na armas. Lalong lumala ang sitwasyon nang pumasok si Gunnar sa arena para kunin ang bola na ihahagis ng mga kalaban sa kanilang goal. Muntik nang mapatay si Gunnar ng isang kalaban, ngunit mabilis siyang naprotektahan ni Amleth at agresibong inatake ang kalaban. Pagkatapos ng laro, ginawa nilang foreman si Amleth para pangasiwaan ang mga alipin. Pinayagan pa ni Thor si Amleth na makipag-date kay Olga bilang gantimpala sa pagligtas kay Gunnar. Kinabukasan, sinimulan ni Amleth ang kanyang mga tungkulin bilang tagapangasiwa ngunit patuloy pa rin niyang tinulungan ang iba pang mga alipin sa kanilang trabaho. Sa hating gabi, lihim na pinatay ni Amleth ang ilan sa mga sundalo ni Fëanor gamit ang sinaunang espada at inilagay ang kanilang mga katawan sa bubong ng bahay. Kinaumagahan, nang makita ni Thor ang nangyari, galit siya at galit na sumigaw sa harap ng mga alipin. Tinanong ni Fëanor ang bruhang kilala nila para malaman kung sino ang pumatay sa mga sundalo. Matapos suriin ang mga sugat ng espada sa mga katawan, sinabi ng mangkukulam na ang mga sugat ay hindi mula sa kanilang mundo kundi mula sa mundo ng mga espirito ng paghihiganti na nagbabalik upang salakayin sila. Sinabi niya na magsasagawa siya ng isang espesyal na ritual upang itaboy ang mga espirito at hiniling kay Fëanor na maghanda ng isang babae bilang isang sakripisyo. Sa gabi, iginapos ni Fëanor at ng iba pa ang isang babaeng alipin bilang sakripisyo ng tao para sa ritual. Habang nagaganap ang seremonya, bigla silang nakarinig ng mga asong tumatahol mula sa lahat ng direksyon. Ang mga aso ay pinamunuan ni Amleth na umaatungal mula sa isang burol. Nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay nang salakayin si Fëanor ng kanyang alagang aso, kaya napilitan siyang patayin ang kanyang aso. Lumabas si Fëanor at ang kanyang mga kawal upang tingnan ang bukid. Samantala, pumunta si Amleth sa isang templo matapos iligtas ang babaeng alipin mula sa pagsasakripisyo. Pumunta sina Fëanor at Thor sa kuwebo kung saan ginagawa ng mangkukulam ang mga ritual at nalaman nilang namatay ang mangkukulam sa isang kakilakilabot na paraan. Naisip ni Fëanor at ng kanyang pamilya na ang mga kakaibang pangyayaring ito ay dulot ng mga masasamang espirito na hindi alam na si Amleth ang pumatay sa mangkukulam. Kinabukasan ay tinipon ni Fëanor ang lahat ng mga alipin at sinabihan silang bantayan ang kanilang mga tolde pagkatapos ng sunset. Nang gabing iyon ay binantayan ng lahat ang isa't isa at ang ari-arian ni Fëanor. Nakausap ni Amleth ang isang sundalo na minsang humahabol sa kanya, ang sundalo ay may putol na ilong. Pagsapit ng hating gabi ay biglang umarte ang sundalo na parang sinapian at sinaksak ang kanyang sarili. Ganoon din ang nangyari sa iba pang sundalo ni Fëanor na nagdulot ng kaguluhan sa bukid. Ginamit ni Amleth ang kaguluhan para makalusot sa kwarto ni Gudrun. Sa tulong ni Olga, nakapasok si Amleth sa kwarto ni Gudrun at tinutukan siya ng espada para hindi siya sumigaw. Sinabi niya sa kanya na siya ang kanyang anak na nakatakas ilang taon na ang nakalilipas at bumalik para patayin si Fëanor na nagtaksil sa kanyang ama. Sinabi rin ni Amleth na palalayain niya siya at si Gunnar, ngunit sa kanyang sorpresa ay may ibinunyag na sikreto si Gudrun. Hindi siya inagaw ni Fëanor. Sa mahabang panahon, si Gudrun pala ay lihim na umiibig kay Fëanor. Inamin niya na na-realize niya ang pagmamahal niya kay Fëanor matapos niyang pakasalan si Orvandil. Sinabi rin ni Gudrun na hindi niya gustong magkaanak kay Orvandil. Ipinanganak si Amleth dahil sa obligasyon, ngunit si Gunnar, ang isa pang anak ni Gudrun at Fëanor, ay ipinanganak dahil sa tunay na pag-ibig. Nagulat at nagalit si Amleth nang marinig ito, pakiramdam niya ay pinagtaksilan sila ng kanyang ina. Inamin ni Gudrun na hiniling niya kay Fëanor na patayin si King Orvandil para magsama na sila. Sinabi ni Gudrun kay Amleth na kung papatayin niya sina Thor, Fëanor, at Gunnar, maaari siyang maging susunod na hari at magkaroon ng kapangyarihan. Kinilabutan si Amleth sa pagiging malupit ng kanyang ina. Tinulak niya ang kanyang ina palayo nang sinubukan nitong halikan siya.
Dahil nakaramdam ng pagtataksil, iniwan ni Amleth ang kanyang ina upang patayin si Thor na natutulog pa rin. Matapos patayin si Thor, idineklara ni Amleth na ang kanyang ina ay isang traidor na nakipagtulungan kay Fenrir para patayin ang kanyang ama. Nangako siyang papatayin ang kanyang ina at lahat ng mahal niya. Kinaumagahan ay iniyakan ni Fenrir ang bangkay ni Thor at isinumpa ang masamang espiritu na kumuha sa buhay ng kanyang anak. Sinabi ni Gudrun kay Fenrir na si Amleth ang nasa likod ng lahat ng ito. Hinimok niya si Fenrir na hulihin at patayin si Amleth bago ito lumakas at atakehin sila. Pagkatapos ay nagpasya si Fenrir na patayin ang lahat ng mga alipin na binili niya upang maiwasan ang anumang pagtataksil. Nang si Olga na ang susunod na papatayin, sumigaw si Amleth mula sa tuktok ng burol, na hinihiling kay Fenrir na palayain siya bilang kapalit ng puso ni Thor. Inutusan ni Fenrir at Gudrun ang kanilang mga sundalo na hulihin at patayin si Amleth, habang ginamit ni Olga ang pagkakataong ito para makatakas. Nahuli at natalo ng mga sundalo si Amleth, dinala siya kay Fenrir para kunin ang puso ni Thor. Upang ipaghiganti ang kanyang anak, pinahirapan ni Fenrir si Amleth, binugbog hanggang sa masugatan siya ng husto at nawalan ng maraming dugo. Nasiyahan sa pagpapahirap, binitay ni Fenrir si Amleth gamit ang isang bakal at iniwan siya sa isang bodega, na malubhang nasugatan. Sa gabi, si Fenrir at ilang mga mangkukulam ay nagsagawa ng isang ritual upang pararangalan si Thor. Noong gabing iyon, idineklara ni Fenrir si Gunnar bilang kanyang tanging tagapagmana. Pagkatapos ng ritual, pumunta si Fenrir sa kamalig upang tingnan si Amleth, ngunit ang mga itim na uwak lamang ang nakita niya kung saan binitay si Amleth. Isang babaeng sundalo ang nagligtas kay Amleth at dinala siya sa isang ligtas na lugar malapit sa Valhalla. Kinaumagahan, nagising si Amleth at nakita niyang iniligtas siya ni Olga. Nang gumaling siya, nagpasya silang umalis sa Iceland at pumunta sa isang isla na tinatawag na Acne upang magsimula ng kanilang sariling kaharian. Sa paglalayag, hinalikan ni Amleth ang sugat sa leeg ni Olga at nagkaroon ng pangitain sa kanilang kinabukasan kung saan magsusuot ng mga korona ang kanilang anak at si Olga. Napagtanto ni Amleth na buntis si Olga sa kanyang anak at ipinaliwanag niya na itinago niya ang pagbubuntis upang maprotektahan ang kanilang sanggol mula kay Fenrir. Nag-aalala na baka susundan sila ni Fenrir kapag nalaman niya, nagpasya si Amleth na bumalik sa Iceland para patayin si Fenrir. Binayaran niya ang kapitan ng barko upang ligtas na dalhin si Olga sa Acne Island habang siya ay bumalik sa Iceland. Pagdating ni Amleth sa lugar ni Fenrir, pinatay niya ang lahat ng sundalo ni Fenrir at saka hinanap si Fenrir. Sa silid ni Fenrir, sinalakay ni Gudrun at Gunnar si Amleth. Napilitan siyang patayin silang dalawa. Natagpuan ni Fenrir ang mga katawan ni Gudrun at Gunnar at hinamon niya si Amleth na maglaban sila sa itim na pintuan ng impyerno. Bago umalis, pinalaya ni Amleth ang natitirang mga alipin at sinunog ang nayon. Sa hapon, dumating si Amleth sa itim na tarangkahan ng impyerno at nakita niya ang katawan ng kanyang ina. Habang dumilim, dumating si Fenrir at nagsimula ang kanilang huling labanan. Ito ay isang matinding laban, ngunit nagawa ni Amleth na patayin si Fenrir gaya ng hula ni Ceres. Gayunpaman, namatay din si Amleth sa labanan. Bago siya namatay, nagkaroon siya ng pangitain na si Olga ay nagsilang ng kambal na magiging tagapagmana niya. Kaya, ang moral lesson ng kwentong ito ay palaging i-double check kung ang iyong ina ay lihim na nagmamahal sa iyong tiyuhin bago magsimula ng isang family feud. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.